Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pari, your showbiz bro, ang yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At syempre ang ating suking guest host, walang iba kundi si Aling Leonie. Hi Aling Leonie. Mabuhay! Hello, hello, hello. Aling Leonie, di ba pinangako natin sa mga listeners natin? Meron kasi tayong familiar ka naman Aling Leonie since nakikinig ka pa rin naman sa atin. Oo naman. Meron tayong ongoing na child, ano ba yung tawag doon sa series natin? Ano bang magandang tawag doon sa series natin? Anong series? Going Bulilit. Hindi, ayun, narinig niyo na yung boses niya. Pero, Pre-going Bulilit, pwede. Pero yung series na ginagawa namin guys is alam niyo naman yung mga naging produkto ng Eat Bulaga. At maraming din nakakaalam na dito sa kausap natin yun, sa child star na to. Isa sa mga pinakamalaking child star to ng panahon niya. Kaya medyo kinikilig nga ako dahil isa to sa mga starstruck ako. Na-starstruck ako nung lumabas. Pero bago natin ituloy yung kwento, pakilala na natin para hindi, since narinig niyo na naman yung boss niya. Guys, kasama natin. Isa lang naman to sa mga pinakamalaking child stars ng panahon natin. Walang iba kundi si Mr. Atong Retiles. Hi Sir Atong, kamusta? Hello, magandang gabi po. Kung anong araw man to, gabi o online nga pala to. Ayos lang naman sir, kaya lang child actor lang. May kasi yan eh. Baka magalit sa akin yung mga kasama ko sa group chat. Oo, magkakasama kami sa group chat, yung mga artista. Teka lang, may group chat ng mga child star. Yung mga child stars na hindi nakalampas kung tawagin. Okay. Yung mga laos na pagtanda, yung ganon. So si JP De Guzman, RR Herrera. Inad nga namin si Santino, nag-leave group, sisikat pa daw siya. So ayun. Child actor lang kasi si Aiza, yun yung mga child stars, yun yung mga bida talaga. Ninyo Mulak, the ultimate child actor lang sir. Pero bali mo ko yun na lang sir para Pero yes, Atong, medyo hindi ko matanggap na hindi mo matanggap yung sarili mo na child star kasi yung mga nakasama ang dami nyo kayang nakasamang artista. Kulang ang 2 page ng Yellow Pad. Puro hari yung nakasama niya. Nandiyan, naging nakasama niya si Dolphy, nakasama niya si FPJ. Diba? Aling Leonie, nung medyo naninigurado nga si Atong kanina nung pagpasok niya sa room eh. Kasi sinisigurado na nakilala ko siya. Kasi totoo ba yung sinabi mo? Madaming nag-try mag-interview sa'yo na hindi ka kilala. Hindi, actually, hindi sa hindi kilala. Iba kasi hindi kilala sa hindi nag-prepare. Okay. Yun yung, para sa akin, dati po kasi tayong nagtuturo sa universidad, yun yung basic rule dapat kapag nag-i-interview. Kilalanin mo man lang kung sino yung i-interviewin mo, di ba? Kung yung tanong pa lang, sino ka at anong mga ginawa mo, parang hindi ko na dapat kailangan. Bago mo ko interviewin, dapat inalam mo muna yon. So, meron lang mga pamantayan. Pero yun So, pasok na ako. Lagot ka, Makoy. Hindi, magyayabang na ako. Pasok na, alam mo naman, Aling Leonie, showbiz bro. Naman, archive ka eh. So, isa sa mga alam ko sa'yo, Sir Atong, sa Itbulaga ka nagsimula. Tama ba? Yes, that's true. Oo. Pero ngayon, siya nga pala, hindi na ako child star ngayon. Ang tawag sa akin ngayon, Google Star. Why Google Star? Bakit Google Star? Kailangan mo munang i-Google para malaman mo artista pala. Malupit. Pero sa Itbulaga, go ahead. Sige. Opo, 1987, nanalo po ako ng Little Mr. Pogi sa Itbulaga. Unfortunately, hindi pa Mr. Pogi. Oo, Little Mr. Pogi. Unfortunately, hindi nga gwapo yung nanalo. Ako kasi yung nanalo eh. Kaya pinalitan nila, ginawa nilang That's My Boy. Para kahit hindi na Pogi yung manalo, kaya sina Goyong, sina BJ, That's My Boy na sila. Hindi sila Pogi. Oo, hindi. Safe Ito na. kasi yung nanalo, hindi rin Pogi noon eh. So, kaya nga pinalitan, ginawa nilang That's My Boy. Pero may alam ako na initially, hindi ka muna contestant. Di ba una, escort ka muna? Yes, Sir Makoy. Oo, escort ako ng ate ko. Tapos, actually, hindi rin talaga ako dapat yung escort, kuya ko. Yung escort. So, ang kuya ko ay 10 years old. Ako ay around 6'5". So, kaya naging medyo comedy yung nangyari. Biglang may exam yung kuya ko, ayaw umabsent, honor student. So, biglang ako na yung naging
yung escort. Syempre, Okay. sinuot ko yung mahirap lang kami. Sinuot ko yung ano niya, yung Yung barong niya. malaking barong niya. Edi mukha talaga akong comedy. Siguro natawa sa akin sina Bossing at si Boss Joey. So, normally kasi yung escort pinapabalik eh. Hahatid mo lang yung Okay. Little Miss, yung ate ko, tapos pinapabalik. Ako siguro natawa sila sa medyo nakakatawa talaga pagmumukha ko noon eh. Para akong pinigli sa daga. So, nung tinanong yung ate ko kung magkakaroon ka ng 1,000, anong gagawin mo? Ang sagot ng ate ko, bibili daw siya ng damit. Tapos, since naandun din ako, tinanong ako ni na bossing. Sabi niya, Okay. ikaw, kung bibigyan ka ng 1,000, anong gagawin mo? Sabi ko noon, bibili ako ng TV para araw-araw kong mapanood yung Eat Bulaga. Wow! Kaya pagkatapos noon, kaya yun na yung nag-umpisa na sila magkaroon ng contest sa panglalaki. Pero kung iisipin mo, hindi talaga magaling yun. Wala lang talaga kaming TV nung bata ako. Pero Gusto ko bibong lang. sagot. Oh. Pero tawag dito, sa'yo ba nagsimula yung banter dun sa mga escorts ng Little Miss Philippines? Kasi naging ongoing yan ng Itbulaga na yung Nakinakausap banter. na rin pati yung escort. Ikaw ba yung unang binanter o meron na silang unang Hindi ko alam binabanter? kung ako yung unang binanter. Basta ako yung pinagtripan talaga. Ako yung talagang nilaro. Tapos I remember dun sa Little Mr. Pogi na yung contest, normally si Vic and Joey would interview the contestant, di ba? Ang ginawa sa akin, ladies and gentlemen, please welcome contestant number 3. Iniwan ako sa stage. Nandun lang ako sa gitna. Oo. I was, 6 years old that time. Oo. Yun nga, instead of umiyak, talagang nagpasikat ako. In fact, dun sa last guesting ko sa Eat Bulaga, Boss Joey remembered that, na iniwan niya ako sa and it was, idol ko kasi si Boss Joey, so talagang sobrang natuwa ako nung naalala niya sa ginawa niyang kalokohan sa akin. Parang napanood ko nga yun doon yata sa Babalayan kung hindi ako nagkamali, nag-guess Hindi ka. ko na rin malaman kung ano yung kung ano yung portion nila na yun. Anyway, so pagkatapos nung stint mo na nanalo ka nga doon sa Little Mr. Pogi na eventually dahil nga sa iyo pinalitan yung pangalan. Doon na ba pumasok yung mga showbiz offers noon or medyo matagal pa? Hindi pa ako nananalo. Semifinals pa lang may kumukuha na talaga kaagad. Tapos the moment I won, 2 pelikula agad. The one with Dolphy. No, the one with Dolphy, Action is Not Missing. At tapos yung 1 + 1 = 12 +1 with Susan Roses and Eddie Gutierrez. Eddie Gutierrez po. So dalawa kaagad, dalawang MMFF. So yung dati naalala ko, hindi ko alam. Batang MMF, Batang Film Fest ka. Meron naman po. Nanalo tayo noong 1989 sa pelikulang Elias Panique. So doon na. Tapos nung nakatrabaho ko si Daddy Dolphy sa Action is Not Missing, naging part na ako nung pagkatapos nun after 1 month, wala pang 1 month, naging part na ako ng John and Marcia. Natatanda ko. Pero ito, si Jan. Tama po. Galing. Thank you, Ma'am. Ma'am Leon. Alam niyo, sa totoo lang, nakakatuwa yung ganun eh. Kasi diba, that was 20, 30 years ago, tapos maaalala nila. Diba? Nakakatuwa. Kaya lang tong ito, ilang taong ka nun? Mga 6 or 7? 7, mga ganun. 6, 7. Na-realize mo ba during that time? Oo nga. Na putik Dolphy, Susan Roses yung kasama mo. Nida Blanca. Which is one of, siguro, yun nga, hindi rin, mahirap din kasi kami. So, wala pang sort of yung unang-una, yung mga magulang ko din. Hindi naman, wala kayong TV, hindi sila naghaharing uri, di ba? Oo. So, hindi sila, parehas, yung tatay ko ay tubo ng Bicol sa Mantagbak, maray na banggi sa Indonggabo sa mga taga Mantagbak. Hindi sila yung ganun. Of course, syempre, sino ba namang hindi matutuwa makatrabaho mo si Dolphy? Diba? Si Nida Blanca, Diyos ko. Tapos yung nanay ko, ang crush na crush niya, si Rolly Quezon. Tapos kasama niya, kasya si Rolly Quezon. So talagang guwapo naman kasi ni Rolly. So talagang masaya. Pero yun nga, I wish maraming pictures. I wish, although there is a group now, yung John and Marcia group on Facebook. Actually, sobrang natutuwa ako. Kasi I was so young that time. Tapos may mga grupo ngayon na nagre-recover ng mga old files ng John and Marcia. And just being part of it. Kasi lang ako doon, 2 taon yata o 3 taon lang sa John and Marcia. I was at the latter part eh.
So ginawa lang yung character ko kasi matanda na si Maricel, matanda na si Rolly. So Kailangan ng Panahon na bago. para kailangan ng magkaanak. bago. But just the same, for that very short period, I was just very fortunate enough to work with the great Nida Blanca and of course, Puffy, Daddy Ito. Dolphy. Atong, recently kasi, we had Maybelline de la Cruz on the show. Actually, bago Oh. ikaw, Maybelline de la Cruz. So, meron kaming mga kwento nakiki-Daddy Dolphy ako, from Dolphy, sa perspective ni Maybelline during Home Along days. Ikaw bilang nakasama mo si Dolphy noong John and Marcia days, ano yung ano yung Ano yung pinaka-memorable natatandaan na, mo? ano yung pinaka-memorable na Dolphy moment mo kasama si You Dolphy? have to remember that yung Home Along the Riles is after John and Oo. Marcia. Yeah. Oo. No? So yung John and Marcia, ano pa yun? ABS-CBN kasi, yung Home Along eh. So marami silang pera noon, di ba? Kompleto sila ng script and all. Minsan sa John and Maganda yung Marcia, set nila. minsan sa John and Marcia, ay si Brad Pitt, ewan ko kung aamin Isko. siya o hindi. Si Isko. Si Isko, si Isko Salvador. Minsan ang script namin nasa yellow pad kasi kakatapos niya lang isulat. So nagbibitawan lang kami ng linya. 'Di ba? Binibigay lang sa amin yung linya. The best thing about John and Marcia na lagi kong sinasabi, yung tinatawag na rehearsal take. Okay. Take na siya, pero rehearsal lang siya, pero tirahin na natin. 'Di ba? Doon mo makikita yung galing ng mga artista, and that what made the show parang very natural. Yes. Kasi organic agree. kasi kakalirin lang namin no ano, tapos saluhan lang talaga. So, sa galing ng mga artista, ang pinaka para sa akin very underrated is how good si Mami Nida, Nida Blanca. She's a very good feeder. If you are a comedian, malalaman mo na kailangan magaling yung nag-feed din ng comedy. Sobrang giving niya. So, yun. Pero ano ba ang pinaka hindi ko makakalimutan, merong sa eksena, para I did something good. Tapos, nag-appear kami ni Daddy Dolphy. Appear. Okay. Tapos ginawa ko, sikat to nung bata ako, appear, saludo, si Raulo. Good! Naging trademark yun ni Jan. Kaso nga, yun, ang maganda doon, pagkatapos ko sinabi yun, on that time, sabi ko, uy, okay yan, pero huwag mo sasabihin niya pag andyan yung teacher mo, ha, ganyan. So it becomes a real thing na pinapagalitan ka, pero within the context of the show. So, kaya nga nakakalungkot na, yun nga, parang wala na akong ganun napapanood ngayon, di ba? Yung fun, pero may mga cancelable na episodes. Pero ang pinaka main focus is yung family Kaya nakakamiss yung mga ganun. Ma-share ko lang ha. Go. Yung sinabi ni Atong na appear saludo si Raulo. Naging naging thing siya. Oo, sa mga bata kasi natatandaan ko nung grade school, yun yung naging pang-asar or asaran. Basta naging siya, kumbaga, kung ano yung A ngayon, meron nung panahon natin. Hindi naman po ako yung nagpasikat na ginawa ko lang yun sa John and Marcia. Pero ikaw yung naging ugat. Oo, ikaw yung nag-transmit nun sa amin. Napanood ka namin sa TV Di ginaya ka namin. The mere fact na actually, yung nangyayari ngayon Atong, nagtitrigger siya ngayon ng good memories sa amin na yun nga, yung appear si Raul, yung appear na na yan parang ang daming nagpa-flashback sa amin ngayon. Since walang social media nun, parang naging ano ka ba? Naging aware ka ba na naging viral ka during those times? Naging viral siya during actually, that time. Sa YouTube, meron akong isang viral video. Hindi naman viral na sobra, pero there's this video na nagdadasal ako. Isang mahabang nagdadasal ako, tapos hindi ko binanggit si Daddy Dolphy. So, yun yung isang video sa YouTube na madaming nanood na, Lord, ingatan mo po yung kaklase ko, yung pero hindi ko binanggit si Dolphy. So, yun. Nasa YouTube po yun, panoorin. Cute yun, cute. Di ba sabi mo nakatatlong taon ka sa John and Marcia? Mga 2 or 3, opo. Kasi meron kaming John and Marcia movie 1991. Pero teka, parang mas maganda itong, babaguhin ko yung tanong kong konti. Sa buong career mo sa showbiz, ang dami mo kasing nakasamang artista Sinong artista yung parang tinamaan ka na wow? Na parang na-starstruck ka dun sa artista na yun. Kasi sabi mo, nung una, hindi ka tinamaan muna kay Dolphy kasi sabi mo, wala kayong TV and everything. I mean, what you mean is na starstruck, di ba? Wow, ito yung artista na yun.
Alam nyo kasi may iba-iba po kasi yung uri ng artista eh. Eh si Daddy Dolphy kasi, I was too young. As in talagang Oo, baby pa eh. tama. Kasama ko na si Daddy Dolphy. So, he is more of someone that I really know. Pero kasi, iba-iba naman kasi yung pagka-starstruck eh. Halimbawa, alam niyo po, pag nagkakasama-sama yung mga artista, di ba? Halimbawa, si si Robin Padilla. Iba Yan, yun. sige. Oo. Napakabait na tao po niyan. Para sa akin, ha? At Oo. kasi baka marami, ano ba bait si Robin Padilla? It's late in the evening, Pero yung kasi, Hindi, ito po yung, tanggalin natin yung political. Siyempre, ito po yun yung ito po experience yung, mong personal eh. ito po yung kwento ko kay Robin Padilla, kung Sige, gaano sige, siya sige. kabait, ha? I was reading, tanda ko pa yung kotse ko noon, Light Ace. Nasa Light Ace po ako, nagbabasa ako ng libro ni Bruce Lee na Jeet Kune Do. Di ba? Okay. Wow. Tapos, pumasok, diba si Robin, tinating siya, isipin mo ganito siya kabait na artista, pinupuntahan niya yung mga kasama niya. Okay. Hindi ikaw yung Otong, kamusta ka niyan to? Ano ka pambihira ka bro? Bakit binabasa mo yung karate? Pumunta ka doon, magpaturo ka doon. Ba't ka nagbabasa ng karate? After that, na-realize ko, ang tanga ko nga, bakit ko binabasa yun? Andyan yung resources mo, no? Pero yun yung point, ganun ka-humble si Sir Robin, no? Maraming sa pelikula ko siya nakasama. Tapos, yun nga, pag dumating si Robin Padilla, talagang yung mga tao, woo! Kala mo nakita nila yung barkada nila. As in talagang nababalo yung mga tao. Robin! Talagang parang si Tropa. Ito yung tropa Si natin Tol. matagal na hindi. Si Tol. Utol. Ganon talaga. Yun talaga pag nakita mo si Robin Padilla. So talagang, grabe to si Robin Padilla. May isa pa, ang kakaiba. Siyempre yung The King. Yung The King, iba naman yun. Iba naman yun. Ang The King, parang may background music. May gabing payapa. Talagang pag dumating si The King, tatahimik yung lahat. talagang tahimik yung maski ako talaga. Tapos, siyempre, ang kaway nun, isang daliri lang. Gagano na yung mga tao. O ano naman kwento kong kabaitan kay The King maliban sa binigyan niya ako ng motorbike. Wow! Ganun kabait po yun. Mga ilang taong ka ba nung kasama mo si FPJ? Tatlo kasi yung pelikula ko eh. So, first one yung the one with Matep, pero naging close kami doon sa Hindi Pa Tapos Ang Laban. Yung pamangkin niya ako, as in talagang 3 buwan kami sa vegan, tinuturuan. Kabisado ko yung FPJ punch. Kasi I was taught by FPJ. Per se, by FPJ himself. So talagang, tapos binigyan niya ako ng motorbike, tapos nakamotor siya, umiikot kami sa vegan. Wow. Alam mo yung feeling ng ganun, sir? Sabi, FPJ! Tatawag ta. Tapos itawag, Atong, ayang saya ko, tinatawag din ako, parang ganun. Parang Batman and Robin, sir. Ganon yung feeling. Binigyan niya ako ng motorbike, umiikot kami doon. Talagang napakasaya. Pero ang pinaka-lesson of humility na natutunan ko kay FPJ, may mga maniwala po kayo siya, hindi. May nagpapapicture din sa akin dati. May mga nagpapapicture na ganyan. Ganyan. Pipicture. Tapos, dumating po si manager. Sabi, pwede ba ako sumama? God! Astig! Oh my God! Magmula nun, hindi na ako maangal magpa-picture, mga sir. The King! Sabi, may mga kabataan, pwede ba akong sumama? Siyempre, ibang tao, siyempre nahihiya sa kanya, di ba? Magpa-picture. Siyempre, iba talaga yun. Tapos sinabi niya, pwede ba akong sumama? Sabi ko, totoo ba ito? Kasi nung kasama ko siya noon, mga 13, 14 na ako Doon sa pelikulang Hindi Pa Tapos Ang Laban So may utak na ako noon Kumbaga, nakakaintindi na ako. Totoo ba ito? So ganun po yung feeling natin. Pero paano ka napadpad kay FPJ during that time? Manager na. Artista na po kasi talaga ako noon Like under ako sa Viva noon, tapos yung pelikulang Hindi Pa Tapos Ang Laban is under Viva Films. So syempre ganun na yun. So ayun, medyo aware ka na. Ano yung pakiramdam mo nung sabi na Atong, makakasama mo si FPJ or kinukuha ka na sa FPJ? Yun ba yung medyo kilig to the bones ka na ba nun? Opo, pero tapos ang pinakaano kasi nun, yung lolo ko kasi, na that movie, nung ginagawa namin yung Hindi Pa Tapos Ang Laban, that is the time na namatay yung lolo ko. Wow. And anong sinabi daw ng lolo ko, hindi ko naman po ito mapapatunayan. Hearsay ito kasi wala naman ako doon. Kwento lang to ng kamag-anak ko. Sabi daw pwede ng lolo ko, siyang mamatay? Sobrang saya niya nakasama ko si FPJ ngayon na
nagsishooting sa Vegas. So, yun po ay kwento-kwento. So, at saka sobrang bait po ni FPJ. Daming jokes. Ang daming jokes. I mean, Talaga? exact opposite. Exact opposite siya ni Daddy Dolphy. Si Daddy Dolphy parang si Tahimik Bossing Vic. Tahimik. Oo. Pero magbibitaw ng one line, tatawa ka na. Ganyan. FPJ. Kasi po, ang pelikula po ni FPJ, kailangan napakaganda ng mga shots. So, Tama. mga 3 oras kami naghihintay para lang dun sa tamang shot, no? Kasi, Cinematography ano niya. yan eh. Oo, yung mga gusto po niya, yung parang portrait po, yung kada shot po ni FPJ. Yeah, oo. So, ganon katagal. So, habang nag-aano yung mga tao po niya, yung mga kasama sa pelikula, kukwento si FPJ. Tapos, pagtingin niya, hindi ka naniniwala, ipatawag mo si ano, ikwento, tatawag pa. Ang saya po. Tapos pag kaming dalawa lang, Inglesero. Inglesero. Inglesero kasi doon po siya nakastay sa bahay ni Chavit Singson dati nung ginagawa namin sa Bigo. Tapos so, nagpunta ako doon sa kanya. Sabi niya, "Hey, Atong." Ganun. Actually, ang tawag po sa akin ni FPJ Ryan. Ryan kasi yung tunay na pangalan ko. Ayaw niya akong tawagin Atong. Ryan, sabi niya, meron pa siyang 200 na natirang bala ng shotgun. Wow. Ako na daw yung umubo. So imagine for a 14 years old, big kay deal. Chavit Singson yun Kay Chavit Singson, alam niyo may plate? Yung lumilipad. Oo, tapos babarilin mong ganun. Ang sakit pala nun. No, ano ba, sumakit ba balikat mo sa recoil? Oo, siyempre. Oo, talagang sabi mo, parang go. Fire. Babarilin mo. Fire. Sakit. Pero tinitiis mo. Feeling action star ako nun. Tinuturuan ako ni FPJ Alalay ako ni FPJ. Nagsusuntok-suntok kami sa umaga. Kaya ko yan. Sir, 100 lang yung tinapos ko, sir Sa dinami ng 100, isa lang tinamaan ko Sabi ko, mga brad huwag mong paalam kay manager bibigyan ko na lang kayo. Pinagbibigyan. Sabi, sir, huwag kang mahiya. Si manager nga 200, isa lang tinamaan. Ganun ba? Uy, ibig sabihin, di pala totoo yun sa pelikula. Parang hindi ko alam yung sa 45. Hindi ko naman alam yung sa 45 kung ano. Iba naman kasi sir yung shotgun may recoil. Mabilis yun pero hindi ko na alam kung niloloko lang din ako ng mga tao doon. Masaya po talagang katrabaho si FPJ. Tapos kapag bibisita ako sa kanya sa shooting, binibigay niya sa akin yung pagkain niya. Ganun, nakakatuwa. Tapos one time, hindi ko po alam kung kilala niyo si Kathleen Gokeng. Bumisita siya dun sa shooting namin. Tapos sabi ni FPJ, sige, sasama na kita dun sa ikaw yung papartner ko sa kay Bandol sa walang matigas na tinapay sa mainit na kape. So siya yung naging partner. Ganun po kabait sa akin si FPJ. It's so sad nga lang po na nawala siya. At sayang po, malaki po talagang kawalan yun sa pelikulang Pilipino, lalo na sa akin. Atong, actually, sige, Aling Lani, go. Ikaw muna. Atong, kung i-encapsulate natin yung mga experiences mo, pwede mong ibenta yan kay Boy Toyo Boy Toyo ba yun? Bostoyo. Nag-message ako kay Boss Toyo, di naman ako pinansin. Bebenta ko nga yung Little Mr. Pogi trophy ko Hindi lang napansin. Baka masyadong madaming nagme-message. Pero hindi naman. Bibenta ko nga dati nung nangangailangan ako. Pero sabi kasi nung anak ko, parang gusto ko ng PS5. Parang gusto ko rin ng PS5. Mahirap laruin yung trophy. Hindi naman maano yun. Hindi naman masayaan ako dun. Tsaka okay na. Pero okay na yun. Yung anak mo, alam niya kung gaano kakalaking star dati? Hindi naman po kasi, ngayon po, napapanood niya. Ganyan, katulad ngayon, siguro na, kasi di ba with the issue of Atong and Sunshine, Atong and Sunshine. Kakamustahin ko nga sana si Sunshine sa'yo Damay ako, kanina, daming mga nakatag sa akin, hindi mo, di ba? So yun, so nakakatuwa kahit papano may mga nakakaalala pa rin po. Pero may galit talaga ako kay Atong Ang. Gusto kong humingi ng Danyos Pervicios kasi nagmula ka ba ng misis mo? Hindi kasi Atong Ang, wala po akong misis. Si Atong Ang
nung sumikat, nawala na si Atong Redilla, si Atong ang nalang kilala. Dati ako lang ang Atong sa Pilipinas eh. Sabagay. Sayang. Pero eto, doon sa 'di ba nag-start na 'yung career mo, nagkaroon ka ng mga projects. Ano 'yung masasabi mo na parang ito 'yung project na nagtatak ng Atong Redilla sa parang kung ano 'yung nagpa-arrive sa na project mo? Meron bang I don't know po. I think yung talagang nagpaano sa akin yung sa Little Mr. Pogi. Kasi magmula noon talagang pag lumabas ako talagang and of course Jan and Marcia, sobrang laki ng fanbase po ng Jan and Marcia. Kaya nga po, so yun. Pero I think one of my most memorable works ay yung feeling ko na hanggang ngayon pinapakinabangan pa yung yung sa Cultural Center of the Philippines na version ng Noli Me Tangere. I played the role of Basilio. So once in a while, people will say, "Oh, si Basilio. Kayo po ba si Basilio?" So I think that kasi nire-require pa yun sa mga schools. Yung kay Joel Torre version ng Noli Me Tangere. Saka kay Chinchin Gutierrez. Opo. Siya si Maria. Matatandain kami dito eh. Yeah. Yes, sir. Atong, sa lahat ng kasi yung panahon mo yun yung panahon na parang medyo uso yung child star nun eh. Sino yung matuturing mo na parang karibal mo na child star nun, nakasabayan mo? Hindi naman necessarily kaaway, pero hindi parang po kami magkakaribal eh. If there's one na halos kaparehas ko, there's R.R. Herrera. There's R.R. Herrera. Atong Redillas and R.R. Herrera, pero there's distinct difference. Kapag ang role ay mayaman, si R.R. Herrera. Si R.R. Or minsan si Simon Soler. Pero pag mahirap, ako na yun. Correct. Ako na yun. Pag medyo dukha, ikaw. Hindi lang medyo dukang-duka. Ako na yun. May pelikula akong Smoky Mountain ng title. Ako na yun. Oo, ako na po yung pagdating ng mahirap. Actually, one time na na-discarrel ako sa mundo eh. Kasi I used to play the role of the young bida. Young Ace Vergel, ganyan, di ba? Young Kimpi De Leon, ganyan. Doon po sa pelikula ni Boss Joey na Super Mouse and the Roborats. Oo. I played the role of young Rene Riquestas. Ang lupit. So, hindi ko na alam. Kala ko dati gwapo ko eh. At least wide yung mo. Yung mata, di ba? Hindi, at saka siguro sa mata, malaki po kasi talaga yung mata. Oo nga. Hindi, pero hindi to ba para maging offensive pero medyo may resemblance nga sa mata pagdating kay Rene Riquestas. Sige nga, sa banda mo yun pwedeng hindi mo offensive. Sa banda doon sa sinabi mo na hindi offensive. Di ba doon sa movie, bata ka pa, yung portrayal mo doon, nanlalaki lagi yung mata mo? Actually, special yung movie na yun kasi kasama din doon yung kuya ko eh. Kuya ko played the role of young Paquito Diaz sa movie na yun. Wow. Oo, kawawa kuya ko doon kasi binato siya kunyari ni Super Mouse, yung young Joey, tapos wawasakin yung yung mawawasak yung kahoy. Lulusot kunyari doon. Oo, pagkatapos may pila yung kuya ko. Anyway, may extra bayad ba yun pag may pila? Wala extra bayad. Pero ito, kasi di ba karamihan ng child star or ng child actors, nagkakaroon sila ng awkward phase. So, naramdaman mo ba na dumating ka na nga doon sa awkward phase na kumukonti na yung offers or hindi na nila alam yung gagawin sa'yo? And ano yung pakiramdam mo during that time? Alam ko pong hindi nakaramdam ng awkward phase si L.A. Lopez. Kasi sinabi niya yun sa interview. Kilala niyo po ba si L.A. Lopez? Kasi bata! Mag-iodized soap tayo. Definitely ako nakaramdam po ako ng awkward phase. Pero actually, even the awkward phase, marami pa ako. Nahinto lang talaga ako college time. Hindi ko nga alam kung tama yung ginawa ko o hindi. Pero, bawal kasi umabsent sa school namin. Saan ka ba nag-aaral ng college? UP Diliman. Wow, isko. Matalino to. Isko din. Iska naman ako. Nagturo po ako sa UP for matagal na panahon. 13 years. Wow. Teka, eto, nung nagtuturo ka sa UP, natawag ka ba nilang Atong? Anong pakilala mo?
Hindi, syempre, ang mga nakakilala lang po sa akin, people ages 35 above. Malalaman mo yun kapag tinignan mo yun sa YouTube, yung audience mo, ages, talagang 35 above eh. No? Talagang wala talagang bata eh, di ba? So, ayun. Yung mga estudyante ko po, hindi ako kilala. Ang pagkakaiba lang sa graduation. Sabi ng mga estudyante, sir, pa-picture. Ay ko, tara! Sir, hindi ako, yung lola ko. Sige. Ay, binigyan pa naman kita ng ulo, ayaw pa picture sa akin. Pero ano yung tinuturo mo sa UP noon? Humanities. Marami. Humanities, Philippine film history, Philippine theater history, basta mga arts po. Hindi ka natitempt na pag nagtuturo ka ng film history, biglang sa isang slideshow, masisingit mo yung isang film clip mo o picture mo? Hindi. Kapag yun kasi sa majors ko yung tinuturo. So by that time, alam na nila na kung sino ako. Kasi sa majors di ba? Kapag Philippine arts po yung tinuruan ko. So pagpasok pa lang nila dun sa sa course namin, kilala na nila ako. So at ayoko naman talaga. Actually, nung bata po ako, ayokong pinapanood yung mga palabas ko. And now that I'm older, hindi ko alam, nahihiya ako eh. Parang natatanghan ako sa sarili ko. And now that I'm older, I'm watching it for the first time. So it's a whole new experience, like I'm watching a different person. Pero ang masarap siguro doon at it triggers a lot of memories para sa yung mga ginagawa nyo during that time. Hindi naman lahat masayang memories. Madami ba? Madaming problema dati sa hindi naman. Kasi sabi nga po ni Ninyo Mulak, ang difference nung panahon namin, kami kapag nilublob kayo sa putik talaga eh. Ngayon kapag nilublob sa putik, Milo eh ha? Milo eh ha? Asan ang hustisya, ha? Milo! Samantala kami, putek! Hey! Ayan, ikaw na rin naman open. Ano yung parang hindi mo makakalimutan na experience mo during your time na nag-shooting ka na parang masakit man sabihin na parang naglagay ng konting peklat. Huwag ka nang mahiya, diretso mo na sir yung tanong. Parang pinapabay na pa. Ano yung mga parang negative, 'di ba? Negative na. Marami. May buwis buhay moments ka ba nun? Ay, marami. Marami din naman buwis buhay. Marami ding buwis buhay. Pero paano ba? Marami pong negative kasi it's not the normal thing. You are surrounded with old people. Okay. 'Di ba? Syempre sa showbiz talagang malupit and all. Lalo noon kasi we were treated as like children. Ngayon na merong mga laws. Oo. Hindi ko alam kung commodity ba? Oo, hindi ko alam kung sino nagsumbong sa kung sino ba, bakit nagkaroon na ng batas eh. Diyos ko, kami noon wala kaming tent. Wala kaming tent. Kung saan yung shooting, doon lang. Oo, katulad ko, hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Kasi syempre, batang lalaki ka, hindi ka alam kung saan ka ilalagay na room. O minsan kasama ako sa mga babae, di maaga ako nagbinata. Sino bang nagpabinata sa'yo? Ang Darna ko po si Nanette Medved. Oh my God, yes! At sumakay ka kay Darna, pre! Sumakay ka kay Darna. Ako po ang ding ni Nanette Medved. Wow. Yung Nanette Medved po, I was around 12 years old. Tulina po ako noon eh. Okay lang ba sabihin dito? Tulina po ako. Okay lang. Tulina ako noon. Pero I still look like 9, 10 years old. Advantage ba? Ang Darna ko po, si Nanette Medved, kumbaga siya yung maraming nainggit sa'yo noon. Siya yung parang Ann Curtis natin ngayon na talaga yung oozing with appeal. Oozing with appeal. And for a young 13 years old, tapos papatong ka kay Darna, raging napakahirap hormones. nun. Napakahirap po nun. Tapos kunyari, nag-i-enjoy ka. Nag-i-enjoy ka talaga. Oo. Tapos sabi ni Darna, ding, ding, ding. Ano yung matigas sa likod ko? Yun yung bato. Ate, bato ko yan. May sasabihin pa sana ako, kaya lang baka mabastusan na sa akin yung mga tao. Okay. All good yan. Pero, tawag dito, sige. Ang dami mong nagawang pelikula. Actually, tinitingnan ko yung listahan nung nagawa mong pelikula. More than 30 ba yun? More than 30 yun. Hindi ko, mali po yung nasa Wikipedia. Actually, siguro, nung sinulat ko po yan dati, mga 60. Mga 60.
But you 60. have to remember, I included pati yung mga cameo. Kasi may bayad din naman po yun. Oo. And in fact, there are some cameos na talagang natandaan ng mga tao. Like for example, I have this film called Ka Hector ni Philip Salvador. Okay. I played the role of Hector, the young Hector, Young Hector, where he got his name. So with that movie, 2-3 days lang ako. Pero you would not forget me kasi sa akin galing yung pangalan niya eh. I was a young boy, imagine 12 years old. Or I was 12 years old that time. I was firing a machine gun. Wow. Kasi parang tinulungan ko siya, tapos namatay ako, tapos kaya niya tinawag yung sarili niya na Ka Hector. So I mean, kahit dun sa sobrang little part, Tatak na tatak. you will not forget me in that movie. And yun nga, noon medyo ano po tayo, hindi naman tayo kukunin noon kung hindi mahalaga yung role. Kung ano lang, hindi ka naman kukunin. Siyempre, magbabayad din sila ng kahit pa paano, may presyo na po tayo noon. Pero tawag dito, yung presyuhan ba ng, at hindi, nothing specific naman, mako-compare mo ba yung bayaran nun na parang enough ba siya para maging comfortable yung life during yung time mo na yun? Or parang extravagant living na ba? Kaya na bang mag-extravagant living nun dun sa kinikita mo? Sa ganun. Tanong Susundot ako ng tanong ha. Ilan na yung naging TV ninyo nung nag-artista ka na? Yan. Dumami Ilan ba yung TV nabili nyo? mong TV? Hindi naman po kami mahilig sa TV. Hindi naman kami mahilig sa TV. Actually, nanonood pa rin ako sa kwarto ko ng black and white TV. Kasi hindi kami nagtatapon ng gamit. Alam niyo, yung palumaan. Ang tinapon lang namin na gamit yung TV na bumubukas. May cabinet. May cabinet. Ganyan. Kasi artista po ako nung panahon na yung remote control hindi pa uso eh. No, tao pa remote control. Ganun pa, no? Tipihit pa. Si Bunso ang remote control nun eh. Ang hindi ko makakalimutan, nagkaroon na kami ng malaking TV na actually naghahanap ako sa mga TV ngayon na smart TV, wala eh. Yung pwede mo siyang i-divide yung TV into two o yung marami tapos you can choose kung saan mo ilalagay yung sound. Parang walang ganun you can choose kung saan mo ilalagay yung sound. So nagkaroon po kami ng ganung TV, no? High-tech. Okay. Actually actually dati kasi tinanong ako kung magkakaroon ako ng maalaala mo kaya episode, ano ang title? Okay. Diba? Sabi ko, ang title ko, Thermos. Thermos. Bakit Thermos? Thermos? Kasi yung mahilig po sumali sa contest yung pamilya namin noon. Actually, yung nanay ko, naghahanap talaga siya ng mga taong sumasali sa contest. Yun yung parang racket niya ng nanay ko po noon. Tapos may sinalihan kaming contest. Bago kami pumunta, basag yung namin, yung thermos namin. Okay. So, parang pag nag-init, kailangan inumin mo na kagad kasi wala kang thermos eh. Di ba? Hindi, sayang, lalamig na eh. Tapos, yun yung parang unang alala kong ang saya-saya ko kasi nga, it's ako, nanay ko, tatay ko, nanalo kami dun sa contest. Pag uwi namin, bumili kami ng thermos. Ganun ka dramatic. Yung parang, ang kaligayahan ko nun, thermos. Di ba? Samantala ngayon, kaya ko nang bumili ng thermos. Pag may aquaflask na. Hindi na thermos, kettle na. Hindi, thermos pa rin po. Aquaflask. Pag nagnininong po ako sa kasal, bumibili akong thermos. Uy, nandun ka na sa level na yun? Nagnininong ka na sa kasal? May mga kumukuha po, pero hindi ko tinatanggap kasi wala nga akong pambigay. Kasi sinasabi ko, hindi kasi mga estudyante ko kasal na eh. Mga estudyante ko may 25, 30. Sir, ano ka? Sige, basta payag kang thermos lang regalo ko sa'yo. Di magninino. Sige, sir, attend ka na lang. Miyaka mo. Uy, teka, nung sumali pala yung kapatid mo nun sa Little Miss Philippines, nanalo ba siya or hindi? Talo po siya. Hanggang grand finals lang po siya. Kasabay niya si Aiza. Okay. Yun yung, so magkasunod lang talaga kami ni Aiza Sigero. Pero nag-Itbulaga ka rin ba? Or hindi ka na nakapag-Itbulaga dahil na-busy ka na sa iba? Nag-guest host po ako dun eh. Dati lagi, nung 1989, parang once in a week. Kaso nga, sila din yung manager ko ng mga first few years. So, hindi nga kasi nga dami ko po talagang sunod-sunod na labas noon. Pero lagi po ako nag-guest sa Itbulaga nung kabataan. Nung na-launch ka na dahil nga nasama ka na kanila, Dolphy and everything, naramdaman mo yung pagbabago nun sa school? Or tumigil ka ba sa school nun? Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita.
Bullied po ako. Yun Never yung ako tatanong ko. tumigil. Never po Ano yung bullying na naranasan ni Atong halos lahat. Redillas? Halos lahat. Bullied. Kasi nga, syempre, hindi naman sila sanay. Um, ayun, bullied. Kaya kapag ngayon na nagbubully, iniiwan ko na lang. Kasi kumbaga, sanay na ako, hindi ko na pinapatulan eh. Oo, may bully talaga, nabubully. Lalo, yun, sa elementary, high school, hindi gaano. Feeling ko ako yung bully nung high school ako. So Pero imbis na naging advantage siya, naging disadvantage siya. Ganun. there is always lagi pong may advantages at disadvantages naman sa kada anong bagay. Anong disadvantage? Kapag nahuli ako ng pulis, pinapabayaan lang ako. Actually, Diba? yun nga yung next na tanong ko eh. Nagamit mo na ba Swerte. yung Atong Redillas card mo sa Swerte. Katulad, alala ko dati sa CCP talaga. Dun sa may CCP. Manamali ako ng kaliwaser. Nakalagay talaga, malinaw. No left turn. Pasensya na po kayo, sir. Taga Novaliches po talaga ako. Hindi po ako sanay sa mga ganito. Sabi nila, ay, si Atong Redillas ka pala. Kala ko tao. Yun, may mga ganung experiences po. So, may advantages and disadvantages. Siyempre, Actually, yun yung next question ko eh. Aside from that traffic violation, saan mo pa nagamit yung Atong Redillas sa card? chicks. Sa chicks. Yan. Sige. Growing up mo, nagagamit mo siya madalas nun? Hindi naman po siya nagagamit. Wala. Siyempre, ang alam niya po, hindi ko po alam kung tama itong sasabihin ko, pero feeling ko lang naman po, ang maraming gustong tumikim ng artista. Kahit expired. Agree. Kahit expired na yung artista, titikman pa. So, kahit wala na sa prime na, di ba? Oo. Kumbaga kung sa spa may 3 taon nang tapos may gusto pa rin makatikim ng spa. Hindi kasi parang yung bragging rights yun eh. Atong Redillas yan sa checklist mo yan. Actually, bragging rights yun kung maganda yung pangalan mo eh. Ramoncito Rafael. Ang ganda pangalan. R.R. Herrera, di ba? Ang pangalan ko, hello, I'm Atong. Bakit ka nga ba naging Atong? Yan Saan galing yung Atong? Kasi yung kasabayan mo, ang gaganda ng pangalan eh. Ryan kasi talaga yung name ko. Kaya lang po, yung pamilya namin mapanghusga. So, di ba sa normal na Filipino family, meron kaming dokling, meron kaming tita ko, yung nanay ko, Bombay ang tawag, ganyan. Ako po kasi nung bata ako, atungan ako ng atungan, kaya Atong. Okay. So, pero pangit din, kasi, halimbawa, ang pangalan ko, Ryan. Ang nickname ko, Atong. Naging teacher po ako. Sira Tong. Sira yan. Puro sira. Sirato. Hindi rin po maganda. Pero natatandaan ko, nagkaroon ka ng phase na you tried to transition from Atong to Ryan Redillas, di ba? Meron kang part na parang tinatanggal na yung Atong sa name. Meron kasi ako nung pa-Christmas party ko dun sa Facebook live ko. Nagpa-Christmas party ako. Meron akong What's in a Box. Okay. Alright. Tapos yung pinahulaan ko, Note. Si Ryan Atong Redillas. Anong meron? Siyempre, di ba? Yung chalekon, lupit! Actually, marami pa yun doon. Ito lang yung What's in the Box dun sa Christmas party namin. Kaso nakuha din. Kala ko hindi makukuha eh. Nakuha din nung, syempre, mga regular viewers ko na yung kasama ko sa Christmas party. Para doon sa mga nakikinig, pinakita ni Sir Atong yung yung notebook niya. Ano yan? OG ba yan o reproduction? OG na... OG po yan. Sa dami ko na yung roadbook na labas, walang bumili. Binigay sa amin lahat. Iba yung papel Joke lang po. Kasama po yan dun sa contract na bibigyan ka ng ilang pieces para pamigay mo nga dun sa... Pero sabi sa akin, parang sino nga ba na-interview ko na ganyan? May isa akong na-interview na artista na nilagay din sa notebook. Bukod sa pagbibigay ng copies. Laki. May bayad yan, di ba? Laki. Maganda bigayan dyan? Maganda. Okay. So, kasi nung hanggat panahon pala lumalabas yung mukha nila sa imprenta, may bayad. Siyempre po. Kasi magkakaroon ka na ng mga rights issues. So, nung panahon na yun, uso na yung rights? Hindi pa. Oo, hindi pa uso noon. Kaso yun nga, hindi pa rin naman uso yung pangungopia nun kasi mahirap pa yung technology. Mas madali pang kumuha ng artista at i-print kesa mandaya ka pa naman. Hindi pa naman ganun kataas ang technology. Okay. Kaya ngayon, wala namang notebook na may picture ng artista. Meron pa rin po. Marami pa rin po pag nagpupunta ako sa palengke, nakakita pa rin ako ng... Palengke! Atong, ilan yung anak mo ngayon? Ilan yung anak mo ngayon? 2 po.
parehas, yung parehas pa nga eh. Pero hindi sila treated that way. Yung bunso ko, miracle baby. Okay. Kasi sabi sa akin ng nanay, ako daw yung tatay. At ano daw yun, kinausap daw siya ng espiritu. Joke lang. Denise, Nagpunta rin ba siya sa iba't ibang sabsaban? Oo. Pasko ngayon, hindi maganda yung joke na yun. Pero naaayon yung joke mo sa sa season. Kasi ito na yung panahon na nagbabahay-bahay sila, sila Jose at Maria. Pandemic baby. Pandemic. Okay. Recent lang. Sabi nung nanay, ako daw yung tatay. Sabi ko, ako? Milagro. Yan. Kaya siya yung aking miracle baby. Pag kunwari, yan, medyo yung miracle baby mo or yung panganay mo, nagtanong sa'yo, gusto kong mapanood yung isang pelikula mo. Ano yung pelikula mo na ipapanood mo sa kanya? Ang ganda ng tanong. Parang hindi ako handa dun sa tanong. Siguro yung Dog Tag. Dog Tag. Kasi action star ako doon. Yung Jess Tony Alarcon. Tapos nakakita ako ng panty ni Charmaine Suarez noon. Or syempre, yung hindi pa tapos ang laban ni FPJ. Nagulat ako na sinagot mo yung Dog Tag. Nagulat ako kasi medyo hindi siya ganun kasikat. Hindi, kasi ka-love team ko si Judy Ann Santos doon eh. Wow! Alain mo yun. Love team ko si Judy Ann Santos doon. Nung si Mara pa lang siya. Nung panahon na masikat pa ako sa kanya, the joke. At least masasabi mo na at one point in your life, masikat ka kay Judy Ann. Siguro po. Kasi mas nauna akong artista yata sa kanya. Yun nga. At least, diba, ang bragging rights mo, pwede mo sabihin sa anak mo, alam mo ba, pag nakita ko ni Judy Ann, tatawagin niya ako. Tatawagin yung pangalan. Baka hindi ako tawagin ni Judy Ann. Ganon? Masyado? Hindi, wag po tayo. Mahirap po tayo mahirap tayong mag-assume. Baka mapaya po tayo. Pero feeling ko kilala pa rin naman nila. Oo naman. Ito sir, hindi himod bayag moment to. Hindi mas... Atong Redillas, parang para sa henerasyon namin, parang brand name yan na hindi pwedeng mabura sa puso namin eh. Jan! Ang hindi ko po alam, sir, kailangan pala hinihimod yung bayag. Kailangan yun. Ko lang, diretso na eh. Kailangan yun. Hindi ko alam, hinihimod pala yun. Mas masarap yun pag Pero teka, ito. Siyempre yun nga, growing up, child star. Nagkaroon ba ng point na nagkaroon kayo ng planning ng grupo or ng management mo na i-transition ka into love team or something like that? Kasi yun, nag-try kay Judy Ann. Kay Judy Ann, walang ganun plan. Actually, yun nga eh. Kahit nun kay Aiza Sigera, hindi ka na planong i-love team kay Aiza? Alam nyo, kumpare ko po yun eh. At lagi nga tinatanong sa akin yan, Tom, ano bang mapagmamalaki mo? Yung artista ka, ano ba yung pinaka-proud ka? Sabi ko, pre, paano ko naman may pagmamalaki? First kiss ko si Aiza Sigera. Seryoso yan? Seryoso? Lumaki ako para sa akin yung, kala ko para sa akin yung pagdating ng panahon. Usa? On-screen kiss? On-screen kiss ba? Hindi. Trip lang namin nung bata kami. Tapos, ayun. Sinabi ko na naman yung joke na yan sa harapan ni Aiza Sigera. Tapos minumura niya ako sa backstage. Nag-guest ako kay Marian Rivera. Tapos sinabi ko yan. Tapos minumura niya ako sa backstage. So sinabi naman niya. So, okay na. Cleared na yung joke niya. Sa bagay, wala na rin naman si Aiza ngayon. Ice na siya ngayon. Si Ice na lang. Si kumparing Ice na siya. Mabait si Direk Ice. Kasi nung binyag nung anak ko, kaya kumpare ko siya, dumating siya. Siyempre, nakakatuwa na. Tapos yung sa kasal ng kuya ko, kumanta pa si Aiza Sigera. So, yan. Kumbaga kami po talaga yung mga magkakaibigan, ganyan. Doon sa lahat ng nakasama mong artista, sino yung pinakamasasabi mong pinakamabait na nakasama mong artista? Ako, napakahirap po niyan. Kasi like si Mami Nida, sobrang bait. Siya yung nagturo sa akin sa pag-iyak. Yan, pag comedy, si Mami Nida, napakabait po niyan. Si FPJ, nakwento ko na po, si Danny Dolphy. Ang isa talaga sa mga hindi ko makakalimutan in terms of humility, si Techi Agbayani. Wow, Techi. Mami ko po siya dun sa pelikulang Ex-Army. Siya po kasi yung hindi mo mararamdaman na artista kasi di ba yung sa catering po,
normally may yung utility man, pupuntahan ka, dadalan ka ng pagkain mo ng utility man. Pero Okay. si Teche Agbayani, pumipila po dun sa catering. So, Okay. wow. Diba? Sobrang humble po. So, sa dami pa po niyan, hindi ko na po mababanggit lahat. Pero as of the moment, yun lang po yung naharap. Doon naman tayo sa reverse. Hindi ko na hindi naman pinakapangit, pero sino yung pinaka natatakot ka na, wow, nandito tong artista na to na natakot ako. Nagpapakabog ng dibdib mo. Oo, medyo kinabahan ka na, ito, may ganun ba? Hindi. Wala akong kinakabahan sa kanila kasi kung yung king nga at saka yung mga kings po kasi nakatrabaho ko eh. Oo. Diba? Na sobrang humble. Ba't hindi ako natatakot doon? Tapos itong mga hindi naman ganong kasikat, mga kala mo kung sino, gusto ko silang tadyakan. Kasi nakatrabaho ko po yung mga professional eh. Oo, Diba? yung mga Doon po sa legit. pelikulang Ora Pro Nobis, nakatrabaho ko si Lino Broca kahit dalawang araw lang ako doon. Pero Diba? nag-linobro ka? Opo, may pelikula po yung Ora Pro Nobis, yung sa first part doon, yung may bata doon ako yun. Tapos, Yung black and white part. doon po sa sinabi ko kanina, doon sa CCP na Basilio, lahat po yung mga grades andun, Emmanuel Borlaza, kasi ano yun eh, talagang giant. So, yung sa ano, 'di ba, ABC 5? Opo, dati So technically, nakatrabaho ko na yung mga the best. Si Eddie Garcia, tatay ko po siya sa Andres Manambit. Andres, naalala ko yung Andres Manambit. Gustong-gusto ko yun. Oo, pag bumili ka ng pansit, para sa long life, patay ka. Ingat ka, Brad. Di ba yun yung namatay ka sa honor ka ba namatay nun? Opo. Bibili kami ng pansit. Kaya nga, kumbaga, nakatrabaho ko na yung mga the best. Hindi ako kakabahan kung sino man yan kasi baka mabuwisit pa ako dyan. Ang dami mong binanggit na sikat na nakasama mo. Ang dami, sobrang dami. Sino yung artista na parang nalungkot ka na or gusto mo pang makasama na sana nasa wishlist mo na sana makatrabaho ko Rene Requestas po. Yun, kasi nakatrabaho ko maraming beses. And I think Rene Requestas kasi there are comedians but there are those comedians that it's effortless to him, to make you happy. Diba? It's effortless for him to make you happy. Sobrang sayang kasi Rene died at the very 35, no? 33, 35. Oh, really? So can you just imagine, diba? I'm older than Rene Requestas now. I'm 44. So can you just imagine the amount of work? Nakaya pa niya sa... Sayang nanghihinayang talaga ako kay Rene Requestas. At least kay FPJ po kasi, ano man ang nangyari sa kanya, muog na yung nagawa niya eh. Diba? Ano na po yun eh. National artist na yun. So, yun, nanghihinayang talaga ako kay Rene Requestas kasi if you believe in yourself, you have to cross the deep ocean. Sobrang galing po eh. Sobrang galing po ni Rene Requestas dati, pre. Oo, iba po yung comedy noong 90s nung wala pang cancel culture. Oo. Diba? Chitae! Ito lang pa, just the name itself, diba? Toilet humor na, Chitae! Chitae! Ganda lalaki! Diba? Sa kaya ng pre, unang love team ni Chris Aquino. Pino Dida, 1 and 2. Oo, tandaan, nalaglag pa sila pareho sa stage. Hindi, nalaglag si Chris, tinulungan ni tinulungan niya rin eh. Grabe. So kasi yung same movie nyo ni Rene Requestas, hindi kayo nagkita kasi yung Rene Requestas. Marami po kaming pelikula together and even guestings. Yung una naming pelikulang magkasama, She-Man. Yung si Mistress Joey of the Universe. Mistress of the Universe. Of the Universe. Yeah. Diba? So doon pa lang, bago pa lang po si Sir Rene noon. Sobrang natutulog lang kasi nga wala pa pong mga tent noon. So walang tent kung saan lang kayo. So minsan sobrang yung tatay ko tsaka si Rene nasa isang lang upuan, natutulog sila. Tapos doon ako nakakita ng tao kung paano kumain ng isda ng tama. Bakit? Pati yung mata kinakain, as in talagang pagtapos niya sa isda, buto yung hindi na naawa sa pusa. Puti lang talaga yun naiwan sa ganun pala yun. Sulit yung pagkamatay ng isda, kumbaga ganun. Opo. Yun, isa yun sa mga idol natin, si Sir Rene. Nag-dots ka ba? Thursday group.
Kasama mo si Juday sa Thursday group. Hindi Tuesday si Juday. Tuesday si siya. Juday. Oh, Tuesday yeah. si Juday. Actually, kailan lang nagka-reunion kami? Okay. A month ago. Tapos, yung kasi may exchange gift kami. Okay. Yung sa akin exchange gift, recycled. Okay naman siya. Ano siya eh. Ano yung sikat na lotion, pambabae na Nivea? Hindi. Yung Jergens? Hindi. Yung mabango, mamaya maaalala ko siguro kung hindi basta it's a lotion type. So maganda naman siya. Medyo expensive naman siya pero recycled yung gift. Wala na akong time eh. Binalot ko na lang. Tapos ang nakakuha ng gift nakakahiya. Si Sunshine Cruz. Atong! That's a true story. Si Sunshine Cruz po yung nakakuha nung Victoria's may history Secret. talaga kayo. Victoria's Secret. Victoria's Secret na lotion. Urgency mo ko yung Ang labo ng Jergens. hindi mo man sa 90s ba? Ay, nako. Ito, Sir Atong, medyo advanced tayong konti. Nung part na sabi mo nga patapos na yung medyo nawawalan-walan na tayo ng project. Ano yun? Kasi, technically ba, na masasabi mo ba na retired actor ka na or hindi naman? Hindi naman. Paano ba yan? Kaya isa-isahin lang po natin yung tanong. Yun doon muna tayo doon sa yung paano nung nalalaman kong daos na ako. Diba? Actually, ang pinakamasakit na part po yung tinatawaran ka na. Okay. Yung you used to be this amount and they want you to go down para ikaw yung kunin nila. So, tapos nga, yun, ang talaga, yung pinaka main decision is yung yun nga, nung nag-aral na ako sa UP. Akala ko pag nag-aral ka sa UP, tatalino ka, yayabang ka, ganyan. Hindi pala, kapag nag-aral ka pa sa UP, pag graduate mo, tatawagin ka lang NPA. So, hindi pala. Sakit, no? Nag-aral ka mabuti para tawaging NPA. Pero hindi naman po, to be honest with you, hindi kasi din, sa totoo lang, hindi ako 100% gusto kong maging artista eh. Okay. Kasi shy person po ako sa totoo lang, shy person po ako, tahimik lang ako, hindi ako gano'ng pasalita, unless kakilala ko na yung mga kasama ko, pero like nga, I'm often mistaken na suplado kasi tahimik nga lang ako pag hindi ko kilala yung mga tao. Siyempre mukha ka naman tanga nun kung mag-iingay ka kung hindi mo kilala yung mga tao. So tahimik lang po ako. So yun nga, parang a part of me was thankful kasi I saw the other, you have to remember, if you're 5 years old, tapos yun nga, parang nasa aquarium ka na, di ba? So, kahit ayaw mo naman mapansin, papansinin ka, di ba? So, yun, during that time, it was a very good time kasi, yun nga, nagmamature na ako. Tapos, ang dami ko nang natututunan. Although, naging aktivista rin ako sa UP. So, kumbaga marami ka rin natututunan sa buhay. Nagiging mulat. Oo. So, yun. Yung pangalawa mo naman tanong kung I do not consider myself as an actor. Nung nasa UP Manila po ako nagtuturo, ang dami kong mga sinulat na plays. Na may lumalabas ako taon-taon. Nanalo din ako ng Artist of the Year sa UP Manila. Wow. Okay. So technically hindi naman tumigil yung artistry. Na-refocus. Nag-iba lang yung form. Oo, nag-refocus lang, which I think is a very good thing. Like, especially, like, can you just imagine having a teacher when he talks about FPJ, I was teaching Philippine film history, when I talk about these people, I know them, diba? They were a part of me. First-hand experience, first hand resource? I forgot what you call that. First-hand experience, diba? First-hand experience. Ano ba tawag mo kay FPJ nun? Tito Ronnie? Hindi, manager ang tawag ko sa kanya. Manager. Kasi feeling goons. Goons. Ang mga goons ang tawag sa kanya, manager. Manager. Feeling goons ako nun. Feeling goons. Ito, sila Pakito ba nakasama mo? Sinampal ako ng totoo nun eh. Actually, nakwento rin sa amin yun eh. Kasama, nakwento sa akin si BJ Forbes. Ang experience naman, sinaktan naman siya ni Ryan Eigenman. Ikaw, kwenton mo kami, meron ka bang ano yung experience mo na ganun kay Pakito ba? Panoorin niyo po yung Rocky Plus 5. Si Vic Soto, tapos Aiza Seguera ako. Yung kasama ko sa Eat Bulinggit. Okay. Ayun, may eksena doon, sinampal niya talaga ako.
para umiyak ka talaga. Sabi nga, ba't mo sinabi para umiyak ka talaga? Sabi ko, ang dali-dali ko umiyak eh. Galing-galing ko umiyak eh. Gusto mo umiyak pa ako ngayon. Pero behind the scenes, paano sila? Nakakatakot ba sila or parang normal dudes lang? Kasi si Paquito, first movie ko pa lang, Action is Not Missing, kasama ko na sila. So I grew up with them. So hindi po ako natatakot sa kanila. Pero syempre, bata ka, may paggalang ka, pero hindi naman sila, unang-una, sa pelikula naman sila nakakatakot. Sa totoong buhay, ang gagwapo nila eh. Si Paquito, hindi naman siya pangit sa personal, ang pogi po. Hello, ang gwapo ni Joko. Oh, hindi po sila pangit. Ang ganda ni Cheska. Nakakatakot. Tanggalin mo lang yung bigote. Gwapo po yung mga yun eh. Siyempre, di ba, kahit si Res Cortez, hindi naman nakakatakot si Res Cortez sa totoong buwan, pogi nun sa personal. Yung Bomber Moran, ibang usapan po yun. Pero, si Max Alvarado, ibang usapan. Hindi, mababait po sila. Mababait si po Buhaya, sila. Actually, si Buhaya, naku, mahal na mahal ko po yan si Buhaya. Lagi kong kasama yan sa mga pelikula. Mabait po sila eh. So, hindi naman sila, sila Renato Del Prado. Hindi po sila nakakatakot, mababait po sila. Naaawa ko dun sa mga nakikinig na hindi kilala yung mga pinagbabanggit ni Atong. Pasensya na po. Research, sabi nga, Google pa. Google din kayo pag may time. Pero alam mo, Aling Leonie, habang binabanggit ni Atong lahat ng mga pangalan yun, kinikilabutan ako kasi parang yun yung mga parte ng childhood natin eh. Actually, ako yun yung nagkakaroon akong rundown to memory lane. Ngayon yung mga, alam mo yung pinapanood ko nun sa TV, sa sinihan, pag binibitbit ako ng tatay ko, manood kami na action movie. Parang, actually, ingit ako, actually, Sir Atong, right now, ingit ako na you got to experience being with those people na, katulad nga nung sabi ko with those characters. With those characters na, aside from the characters that they play on screen, the characters that they are behind the screen, kasi, katulad nga sabi sa'yo, ako pinalaki ako ng mga pelikula na yan, na everything, na sobrang swerte mo na you got to experience being with them behind the scenes. Yeah. Tawag dito, sa lahat ng mga child stars na nakasama mo nun, sino yung pinaka-close mo? Bukod kay kumparing Ice mo? Halos natin po kayo magka-close. Meron nga kaming GC, di ba? Kailan lang nag-reunion ako, si Simon Soler, si RR, at saka si JP Di Guzman. O yan. Ang difference lang po namin, sila mayaman, ako lang talaga yung mahirap sa grupo. Si RR parang nasa kaka-abroad lang ni RR recently, di ba? Ito yung kwento. Doon kami sa may Makati, hindi ko alam. Kami talaga mga bata, na di order. Order sila. Ako, hindi naman ako sanay sa Panjen bulag lang ako eh. FX driver lang itsura ko eh. Sila talagang mga nagaharing uri eh. Yun. Tapos dumating yung bill namin. Sabi ko, putik, 16,000. Sabi ko, buti na lang, nagdala ako ng 5,000. Kasi 16 divided by 4, tagpo 4,000 kami, sabi. Hindi na ako ulit magpapakita sa mga hanip na to. Ang mahal pala nito. Ako'y mahirap lang eh. Hindi. Binayaran lahat ni RR. Lahat ni RR Herrera. Naghaharing uri. Parang I called the reunion. Di ba si RR is parang executive na siya ngayon sa malaking kumpanya? Silang dalawa ng asawa niya, meron silang parang sarili nilang kumpanya. Hindi pala ako magbabayad ng 4,000. Laking tuwa ko. Tapos hindi pa natuwa. Sabi, pagbaba namin, natira si Simon na lang. Ako at si RR na kailangan umuwi ni JP. Sabi naman ni Simon Soler, tara, samgyup tayo. Kaya ko na tong sangyup. Kaya ko na to. 1,000 man lang yan. Pag pinakamahal na samgyup yan, 1,000. Kain kaming sangyup. Pagkatapos namin mag-sangyup, sabi ni Simon Soler, ako na naman to sabi ko, di nakalibre na naman ako. Ayos nung pauwi na kami. Sabi ko, sagot ko na yung Grab mo. Sabi nila, tanga, may kotse kami. Sige. Ako lang pala yung mag-grab dito. Para sa mga di nakakilala guys, si RR po isa sa mga host ng Kasi Bata. Si Simon naman is Jeremiah. Nanghihinayang ng puso ko. Bago pa lumabas ang SB19, sila muna.
sila muna. Sir Atong, ano yung Sir, pinaka-last project na naalala mo na ginawa mo? meron na, yung pinaka-last ko is independent film with Okay. Direct John Red. Kasama Uy, si China Kowangko. okay. Wow. Ayun, oh. Pero it's an independent film. Ano lang, parang ano. Pero yung last na talagang mainstream movie, yung Balasubas. I remember, first year college, panahon ng bakasyon, for first time to second time, nagawa ko siya. So, technically, yung kinikita ko doon, yun yung pinang-enroll ko. So, mura lang naman ang enrollment sa UP, no? 5,000 lang, maliit pa lang yun. No. Right now, sa isang linggo, mga ilang beses ka pang nakikilala in public? Madalas pa ba? Online teacher ako, so madalas lang ako sa bahay. Okay. Ano ba? Uy, may marami pa rin po Madami pa nakakakilala rin. kasi marami pa rin namang matanda. Definitely yung mga edad 30 pababa, wala na yun. 30 pababa, wala na yun. Pero kasi nga meron meron pa rin mga Pinoy box office. Tapos ngayon with the aid of social media, meron na kasi ngayon sa social media sikat yung how they look now. Mula sa Oo. pagkabata, nagta-transfer. Tapos, kanina nga lang may ang problema nga lang pag sa social media, hindi na sila nanghihingi ng permission kapag gagamitin nila yung photo mo or yung video mo, di ba? So meron silang ang point ko lang, hindi naman po sa nagagalit akong ginamit nila, pero sana cute naman ako yung yung kaninang minsan lang ako naglagay ng gold sa buko, yung pa yung pinili niyo. Nagmukha tuloy akong mangingisda. Yeah. Ay, nako. Ito, Sir Atong, sorry. Ang dami ko pang gusto itanong, kaya lang yun Wala yung naman problema wala na naman akong gagawin. Edit mo medyo na lang kapasa kung gusto tayo mo. Hindi, pero ito, kailangan na nating nandun na Yes, tayo sir. sa parte na kailangan ko na itanong yung 3 signature questions ng Yes, sir. Machong. So, Sir Atong, yung unang tanong namin dito, medyo madali pa to. Kung gagawing pelikula yung buhay mo, sinong artista yung gusto mong gumanap sa'yo sa pelikula na yun? Kasi Ay, nasagot mo na yung patay. kanina kung ano yung title Ang title is, Termos. Termos. Sinong gaganap sa Termos? Yung older na ako siguro si Santino. Kasi magkamukha talaga kami nung bata Ay, kami. oo. Kaso Medyo wala Oh, nang yeah. Santino ngayon eh. Wala nang Santino na bata. So yung child stars ngayon na lalaki, actually, yun ang problema ngayon eh. Yung mga mabilis, sa dami kasi nung panahon nga namin, kagaya ng sinabi ko kanina, konti lang kami Konti lang na kayo. artista Konti lang kayong noon. As in, pag pagpipilian. mahirap, ako lang talaga. Tapos si RR lang. Ngayon, sa dami nila, hindi sila gano'n nabibigyan ng mga time and to propagate Time yung to career nila. shine. Oo. So mahirap yung bata. Pero siguro si Santino. Si Santino yung gusto ko sana sabihin si Ian Veneracion pero parang baka mabwisit sa akin. Okay, so yun yung sagot mo doon. Yung pangalawang tanong natin, ano yung Aling Leonie, gusto mo ikaw magtanong? Sige. Ano yung Ah. paborito mong mabahong amoy? Yan. Sige pa, habang nag-iisip ka, ako, ang pinaka-paborito kong mabahong amoy, yung pag nagkuko ka sa paa, yung nakasiksik na dumi doon, hindi ko pinapalampas na amoyin yun eh. Yun yung paborito kong mabahong amoy. Ako burong Actually, isda. I think it was one of the best compliments I've received. Right? With regards to my armpit. Kasi one time, nag-deodorant ako. Okay. Tapos sabi nung ex ko, ba't ka nag-deodorant? Ba't ka nag-deodorant? Sabi ko, bakit? Siyempre, madaming tao. Hindi maganda yung amoy mo, medyo maasim-asim lang ng konti, masarap singhutin. Yung sakto So lang. I think that is the best compliment I received. That even with your flaw, she still likes you that much. Ganun. Actually, totoo yan. Kasi yung sa akin, minsan may amoy. Ang term ng misis ko dyan, gusto ko yung amoy mo, amoy karpintero ka ngayon eh. Yan yung sabi sa akin yung misis Iba naman, matindi na yata yung karpintero. Parang sa basketball, ang tawag dyan, andyan na yung mga Bisaya, di ba? Pag yung mga pawis na pawis. Kawawa naman yung mga Bisaya, siyempre, nakaka-categorize lang sila sa gano'n. Okay, ito na yung huli nating tanong, Sir Atong. Sir Atong, ano yung pinaka-paborito mong porn search term? So, bigyan kita sample. Yung sa akin... Alam ko yan, sir. Yan. Sige. Tira, sir. Yung sa akin is Japanese group POV. Okay. Aling Leonie, ikaw, hindi ka pa nakakasagot nito, Aling Leonie. Ano yung sa'yo? BBC.
Ikaw, Sir Atong, huwag mo sabihing BBC ka rin, ha? Hindi. Ahegaw. Uy, Ahegaw? ngayon ko lang narinig yan, ha? Ako Ay, rin. hindi niyo alam yun? Hindi. Paano Wala napupunta sa kayong parte hilig ng sa internet porn. yun? Ako yung ano na, PhD na. Hindi, joke. Ang spelling niyan, Ahegaw. Alpha Hotel Echo. A-H-E, Oo. A-H-E-G-A-O. Ah, Ahegaw. Yan yung okay. mga Japanese na mahilig mag-ano. Kahit hindi Japanese, puro mukha lang. Gumagano. Face So, contortion. oo. At least sa mga Mukha-mukha machong lang. chismoso, sexing chismosa, meron na kayong bago itatry, ha? Ahegaw. Okay, ahegaw. Natutunan ko yan sa kaibigan kong Japanese, si Yuki Horikoshi. Si Yui! Si Raulo yung mga lolo niyan, eh. Yan yung mga nag-rape sa lola natin, eh. Si Yui. Pero naman yung mga apo ng mga lolo't lola natin pag dumating si Yuki, hello sir, Ah, hello sir. Alam mo, sinama ako nun sa hindi ko makakalimutan kasi hindi naman, syempre alam mo, isa sa mga negative nga ng pagiging child star, yung nakahiya kang pumunta sa mga beer house, ganyan. Syempre pag ako siya, atong ano to ah. Kaya hindi ako nagpapa-spa something. Ayoko, ah. baka malaman nila, maliit yung ano ko, di ba? Siguro yan yung isa sa mga masasamang kwento ng buhay ko eh. Siguro nung tumatanda na ako, siguro pinagdadasal ng nanay ko, naku, wag po sanang lumaki si Tutoy para malaki pa yung, wag po sanang lumaki si Tutoy. Tapos ako naman, nagdasal ako, Lord, patangkalin mo ako para maging action star. Ang Nilalagyan nangyari, ng tumangkad ako, yung tutoy ko lang, hindi lumaki. Kaya pag may nangyari sa amin ng girlfriend ko, ang background nila, going bulilit, going bulilit. Ay, nako. Maraming salamat, Sir Atong. We really enjoyed yung mga kwento na binigay mo sa amin. Talagang sobrang natutuwa ako na nakita namin yung mga kwento mo mula na galing sa mata mo na pati yung kay Nanette Bedbed na kwento mo. Salamat Kaya sa pagbabalik tanaw kasama kami. sobrang, kasi nga, katulad ng lagi ko sinasabi dito, ako, old soul ako pagdating sa mga lumang palabas na yan. Mahilig akong manood niyan. Yan nga, yung Andres Manambit na pelikula mo, kita mo, alam ko kung paano ka namatay. Kasi isa sa lagi kong pinapanood din yung Andres Manambit. Pero, pabayaan mo lang ako, sir. Pagbigyan mo sana ako, batiin ko lang yung mga kaibigan nating sumusuporta sa show. So, nandito, sir, yung... guys, pakinggan niyo habang sana, habang wala pang bagong episode yung Machong Chismisan. Kung naubos nyo na lahat, try nyo pakinggan yung Backtrip Podcast. Nandiyan din yung Tigas Tito Podcast. Pinoy Memeology Podcast. Yung 25% Podcast kasama si Jasper Reyes. 3040 Podcast. MJ's Bubble Podcast. Fanboy Chronicles Podcast. Yung Hobby Podcast. Saka yung Galingan Mo Naman Podcast. Saka yung Tatayhood Podcast. Saka syempre yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung Kislot Chronicles Podcast. Tapos yung mga Patreons din natin na patuloy na sumusuporta sa show. Andyan si Darwin Busuego, si June Magpuyo, si Jimbo, si Camille Serio, si JM Kayabyab, si Marge D, si Joe Ian Maribilla, saka yung Hobby Podcast. Saka guys, if you're into keto diet at naglo-lose kayo ng weight, try to check out Ketorific PH. Available siya sa Grab kung nasa Metro Manila kayo. Pero check nyo rin yung Instagram page ng Ketorific PH. At syempre, ang patron ng mga Patreon, nandyan si Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo yung podcast namin, pwede nyo kaming follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Just check out Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. At ako naman, Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. At pwede nyo rin kaming supportahan kung may extra kayong pera at gusto nyo kaming supportahan, pwede nyo gawin yan. Subscribe lang kayo sa patreon.com/Machong Chismisan. Yan. Maraming salamat ulit, Sir Atong. Sir I-promote Atong, ko din. yun nga, Okay lang ba? saan nila kayo pwede panoorin? Saan social media nila kayo pwede follow or ano ba yung mga ginagawa nyo? Saan Basta nila kayo pwede technically, sundan? Atong Redillas, search niyo po yung Atong Redillas. That's Redillas. Sa Facebook at YouTube. At nagti-TikTok na rin ako. Doon nga ako nakita ni Sir. Nagti-TikTok din ako. Pero yun sa Facebook at YouTube, meron akong Cuties Live kung tawagin. Kasama ko yung isang co-teacher ko from UP. Yun, medyo seryosong, hindi naman seryoso. Siyempre, hindi naman ako mukhang seryoso. So para may talk show din ako dyan. At ayan. Actually, Hindi ko alam. nakasubscribe ako sa YouTube mo, sir. Pinapanood ko nga dati yung mga insights mo nung nagkaroon ng problema yung TVJ eh. Ay, yun talaga yung actually, hindi naman talaga ako mahilig maganito. Kaya lang nung sobrang sakit kasi dun sa TVJ. Yun nangyari sa TVJ. Alam niyo naman, anak tayo ng Itbulaga. Yeah, Diba? Ang pinaka-idol ko ay si Joey Dulip.
Yan. Yan, lagi ko naririnig yan na sinasabi mo, lalo na nung guesting mo. Actually, isang share ko lang din. Sobrang bait nila nung na-experience kong mag-guest doon one time. Sobrang, parang hindi mo mararamdaman yung yabang sa kanila nung panahon na yun, nung na-try ko. Sa'yo ba ganun din, sir? Walang yabang na naramdaman? Kasi Sir Joey lagi would leave me a nice compliment. Kapag nakikita kami ni Sir Joey. Parang, uy, ganda na shoulders mo. Ganun, may mga ganun. Alam mo yung he would give a compliment. Yun ang gusto ko kay Boss Joey. Yeah. Anyways, yan po. Again, Sir Atong, it's really a pleasure having you here sa show namin. And yun nga guys, kung may time kayo at masaktuhan nyo, follow nyo lang yung social media pages Atong Redilla at sa saka lahat kung ng may social media kung may platforms. extra pera din po kayo, Gcash nyo na lang sa akin. Ha? Yeah. Nangangailangan din po ako. Gcash Ayan, nyo na lang. yung Gcash number ni Sir Atong, i-announce niyan doon sa pagla-live niya. Yan. Pwede niyo i-testing kung hindi kayo sure kung gumagana yung GCash nyo, kahit piso-piso mag-send kayo doon sa GCash ni Sir Atong, malalaman niyo. Pwede na 'yon. Okay guys, maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa guesting ni Sir Atong sa atin. Kasama po natin si Aling Leonie na lagi nagsasabi. Na-starstruck ngayong gabi. Wala akong nagawa kundi gumiti at makinig. Tandaan, ang babaeng mataba, pag pumayat, maganda. At ako naman po si Makoy Para, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.